Actually po, kami ay pabiyahe na, pabalik na, pero gusto ko lang pong makapagbigay ng mensahe po sa inyo na kung saan dito po sa camp, I am very sure na hindi naman po lahat nakapanood, pero dahil sumentro nga po kami sa 30 attributes ng ating pong mahal na Panginoon Diyos, ano po? So, binigyan pansin po namin that God is omnipotent, omnipresent, and omniscient. Yan po ang nasentruhan. At ang isang nabigay po sa akin ay ang patungkol sa mensahe ng pagiging omniscient ng Panginoon. That God is all-knowing. God knows everything. God knows everyone. God knows even our heart. So kaya po atin pong bibigyang pansin ang ginamit ko pong message, ano po, na I think it is good for all the viewers to somehow hear this message and be blessed also through this message. John chapter 2 verses 24 and 25. John chapter 2 verses 24 and 25. But Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. So please take note on that. He knew all men. And needed not that any should testify of man, for he knew what was in man. So he knew all men, he knew what was in man. So ito po ang sesentruhan po natin. Isang magandang paalala po sa bawat isa na kung saan po pwede pong ito ay ating maging gabay sa katotohanan po that our God is all-knowing. Ito po nawa ay maging gabay po natin sa ating Kristiyanong pamumuhay. So let us pray. Our gracious loving Father, our Almighty God, thank you so much for this very beautiful morning here in UK. And thank you for allowing me to once again share your word to your people. I pray, O Father, that you will guide me, you will give me wisdom, may you bless each and every one of us. And I pray, O Lord, na ma-exalt ang iyong pangalan muli sa aking pong pangangaral at magkakaroon po ng paalala sa bawat mga tagapanood, tagapakinig dito po sa ministeryong ito. Again, samahan mo po kami, aming Panginoon, at ito nawa ay maging encouragement sa bawat isa. Purihin po ang iyong pangalan sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Okay, this time, very short lang po ito mga kapatid, sapagkat sabi ko nga po sa inyo, nasa paghahanda na po kami para bumiyahe po. So pag-pray nyo po ho, mga more or less 4 hours po kaming bibiyahe ngayon. Pabalik po doon po sa London. And we are trusting the Lord that He will be the one to protect us. Yung kanya pong traveling mercy, ibibigay po niya sa amin. Well, ang ating pong nabasa, kung tutuusin po, ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. And I can say that this is a good proof that Jesus Christ is God. Because only God is all-knowing. So, in these particular verses, we can read, again, but Jesus did not commit himself unto them because he knew all men, and needed not that any should testify of men, for he knew what was in man. So, di po ba maliwanag na patunay ito na siya ay all-knowing? I remember in Jeremiah chapter 17 and verse number 9, the heart is deceitful above all and desperately wicked. Who can know it? And in verse number 10, okay, the verse said, the Lord said, I, the Lord, search the heart. So, makikita po natin na ito po ay pruweba na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos sapagkat siya po ay all-knowing. Alam niya ang puso ng tao, ang nasa puso ng tao, and ito po ay attribute ng isang Diyos. Kaya mga kapatid, sa panimula, pinagtitibay po natin that Jesus Christ is really God because Jesus Christ is all-knowing at ang pagiging all-knowing ang isa sa attributes ng ating Diyos. So sa ating po magiging pag-aaral, maganda po na ito ay maging babala at paalala sa bawat isa. And at the same time, ito'y makalakas nawa sa bawat isa po sa atin.
Knowing that God is all-knowing is really a great blessing. And also at the same time, as what I have said, ito po ay po pwedeng maging masasabi nating papaalala na maging maingat po tayo at maging totoo tayo. Di po ba? Ito ay dapat magdala sa atin sa pagiging totoo sapagkat kilala po tayo ng Panginoon. Wala po tayong maitatago sa Kanya. Wala pong lihim na bagay sa Diyos. Tayo po ay laging naked in the eyes of God. And sabi ko, ikumbinasyon pa po natin na hindi lang po siya omniscient. Siya po ay omnipresent and omnipotent. Just try to imagine. Hindi ba? So, kung tutuusin po, dapat as believer, i-consider natin to na advantage. Pero sometimes, yun po ang isang bagay na dapat medyo maging, alam nyo na, paalala po sa bawat isa sa atin. So again, God knows everything. God knows everyone. God is all-knowing. So we better consider this message as a reminder and at the same time as an encouragement. Ang sabi po, Jesus knew all men. He knew what was in man. So the first point that I would like to share, and as what I've told you, ito po ay naibigay po nating mensahe dito po sa camp. Okay, God knows the sins in our heart. God knows the sins in our heart. Di ba binanggit ko po, walang sikreto, walang lihim na kasalanan. I remember, mga kapatid, na sinabi po in the book of Psalm, that if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So sa usapang Kristiyano, kahit mag-pray ka ng mag-pray, kung meron pong iniquity sa puso po natin, ang sabi po, hindi niya pakikinggan ang ating prayer. Now, maganda rin po siguro na sa pangkalahatan, makita natin that in the clear declaration of the Word of God concerning the heart of man, as what I have quoted to you, in Jeremiah chapter 17 verses 9 and 10, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? And in verse number 10, I, the Lord, search the heart. Maybe that is the reason why in Psalm 139, particularly the last two verses, the prayer of the psalmist, in fact, in his statement, ang sabi po niya sa Panginoon, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Yan po ang maliwanag na pahayag sa salita po ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, mga minamahal, sinasabi ko po, na ang isang bagay na dapat aware po tayo na alam ng Diyos ang laman ng ating puso. So kung tayo po'y meron pong iniregard na kasalanan, so ano-ano po ba yung posibleng iniquity? Well, sa Bible po, binigyan naman tayo ng maliwanag na aral tungkol sa kung ano ang kasalanan. Yung bawal na ginawa mo, nagkakasala ka. At yung mabuti na hindi mo ginawa, nagkakasala tayo. So, nagkakasala po tayo sa paggawa natin ng bawal at sa hindi natin paggawa ng marapat. Diba? Yun po yung lagi nating nililiwanag that in the Bible, in the clear teaching of the Word of God, there is that sin of commission and sin of omission. And in related to our relationship, in our relationship sa Holy Spirit, yan po ay kasalanan ng grieving and quenching. Okay? Yung pong idea po nung grieving, yung sin of commission, na bawal ng Diyos, ginawa mo, nagigrieve po siya. Yun naman pong quenching, mga minamahal, ito naman po yung gusto ng banal na spirito, gusto ng Diyos, ayaw mong gawin. So either of the two, we are committing sin. If gusto ng Diyos na hindi natin ginawa, at yung ayaw ng Diyos na ginawa natin, yung masama na ginawa natin at yung mabuti na hindi natin ginawa. At dito po mga kapatid, siguro maganda na magkaroon tayo ng panuri sa ating pong mga sarili. It is good to somehow examine ourselves, particularly our heart. Because ang sabi po mga kapatid nung salita po ng Diyos,
talagang hindi tayo pakikinggan ng Panginoon kung meron po tayong mga iniingatan o mga bagay na masasabi nating hindi kalugod-lugod sa Kanya na nasa puso natin. And God knows the sins in our heart. Alam ng Diyos yung mga kasalanan sa buhay at puso po natin, mga kapatid. Kaya nga po, isang bagay po na laging pagka po tayo sumasamba, yan po ang maganda, mga kapatid, na isuko natin sa Diyos kung ano po yung mga dapat isuko. Kaya nga sa Biblia po, kahit na po mga mananampalataya na yung sinulatan, diba? Kahit believers na po ang mga sinulatan, malinaw po ang sabi sa 1 John, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Because even believers, I am telling you, tayo po ay nakakasablay pa din. Tayo po ay nakakagawa pa rin ng kasalanan. Kaya dapat again and again, kapag ka po meron tayong na-realize na mali sa buhay natin, ang gagawin po natin, lapitan po natin ang Panginoon. And again, may I emphasize to every one of you, God knows our heart. God knows everyone. God knows the sins in our heart. Alam po niya yung mga kasalanan sa puso natin. Kung ikaw po'y may bitterness pa sa puso mo, alam po ng Diyos yan. Kung may galit, kung may puot, alam ng Diyos yan. Kung may masama kang iniisip sa kapwa mo, alam po ng Diyos yan. Kung may mga patagong bagay na ginagawa po natin, alam po, lahat alam po ng Diyos. Because ang sabi nga po, the eyes of the Lord are upon every places beholding the evil and the good. So kaya ang unang bahagi po ng ating mensahe ay paalala, mga kapatid, that God knows the sins in our heart. Second, God knows our struggles and heaviness. Mga kapatid, mga taga-subaybay, gusto ko pong malaman nyo na alam din po ng Diyos yung mga struggles natin, yung mga kabigatan natin. Yes, mga kapatid, yan nga po ang rason kung bakit meron po siyang mga paalala po sa atin at may talata po na po pwedeng atin pong i-apply na kung tayo po'y nabibigatan, lumapit po tayo sa Kanya. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Kaya mga kapatid, sabi ko nga, may mga bagay na po posible na gumugulo sa isip natin, na nagpapabigat sa puso natin. And sometimes we are fellowshipping one with another without anyone knows that we are facing a great battle in our life. 'Di ba? Ganyan po 'yan eh. May mga tao po na sabi natin sa usapang tao mahusay magdala. May mga pagkakataon, may mga sitwasyon sa buhay po natin, mga kapatid, na may pinagdadaanan tayo. Pero the good thing about Christianity and the word na ginamit ko po is the advantage that we have being a believer is that yes, may problema pa rin kahit Kristiyano na, kasi hindi naman po totoo na kapag ka nasa Panginoon wala ka ng problema. Hindi naman po totoo yan. Dahil ang tao habang nabubuhay may problema, but the good thing sa usapang Kristiyano, ang ating big advantage is that meron tayong burden bearer, we can cast all our care on the Lord. Yung lahat ng bigat natin. Kaya nga sabi ko, halimbawa, isa ka sa merong pinagdadaanan na ang karamdaman mo mabigat, and if we will just consider kung ano po yung sinabi ng doctor, so being human, talagang maaapektuhan ka na para bang hindi mo kakayanin kung ikaw mag-isa lang. Alam po ng Panginoon yan. Bawat detalye ng problemang pinagdadaanan natin, alam po ng Panginoon. Kaya nga, whatever problem, whatever struggle na meron po tayo sa buhay na ito, so I want you to know that God knows all of our struggles. God knows our struggles and our heaviness. Alam ng Diyos yung mga nagpapabigat sa puso mo. Yung pong heartaches natin, mga kapatid. Maybe problema sa pamilya, na talagang may mga pagkakataon, ang temptation ni Satan sa iyo is to give up.
Merong pagkakataon din po mga kapatid na masasabi nating financially down po tayo, maaring may kinalaman sa business natin na dating malakas, ngayon medyo parang pabagsak, or po pwede naman sabihin po natin that we are struggling sapagkat meron tayong mga payables at meron tayong mga difficulties na dinaranas sa buhay. Basta ang sinasabi ko po, yan ay marital problem man, yan po ay family problem man, yan po ay physical problem, emotional, mental problem, talagang hirap ka. God knows your struggles. God knows your battles. God knows your happiness. God knows your heartaches. Mga kapatid, at ang Biblia ay nagturo sa atin kung ano po ang dapat nating gawin. Di po ba? So, ang solusyon po hindi paglayo. Ang solusyon po ay ang pagpapatuloy ng pagtitiwala sa ating Panginoon sapagkat siya na nga po ang nagsabi na walang anumang pagsubok na darating sa atin na hindi natin kaya. Siguro po isang may papayo ko po sa ating lahat. Do not help the devil to put in our mind that every time na may na-experience po tayong problema. Pagka po dumarating tayo doon sa point na ganon, do not help the devil na tayo mismo ang sinasabi natin, hindi ko na yata kakayanin ito. I remember, di ba, yung pong sinasabi po ng preaching po ni Pastor Emerson, kayang-kaya pa ba? So, yun po yung idea. Mga kapatid, ang isang bagay na talagang nakita ko po at natutunan ko po, kasi alam niyo po, sa daya ni Satan, may mga pagkakataon na makakaisip ka na parang hindi mo na malalagpasan, parang hindi mo na makakayanan. Diba? So, the problems that we are facing sometimes, the devil will put in our mind na hindi na natin to mapagtatagumpayan, hindi na natin makakayanan. And the problem, mas malalang problema, if we ourselves, di ba, tutulungan pa natin ang dyablo na yun ang itatatak natin sa isip natin. So, ang tanong ko lang po, nakakatulong po ba yung ganong kaisipan? Samantalang Kristiyano po tayo, may Biblia po tayo, at ang Biblia nagbigay po sa atin ng assurance na ang Diyos mismo, mga kapatid, kung makikilala mo siya, hindi kanya pagpapasanin ng mga bagay na hindi mo kakayanin, kundi siya rin ang may sapat na biyaya. So ito po ay clear doon po sa sinabi po ng Bible sa 1 Corinthians. Remember 1 Corinthians chapter 10, verse number 13, there hath no temptation taken you but such as is common to man, but God is faithful. Yun po yung magandang tingnan natin . Diba? Natapat ang Diyos na hindi niya papayagang subukin tayo ng higit sa ating makakaya. Mga kapatid, hindi po makatutulong yung kaisipang hindi natin malalagpasan to, hindi natin makakaya ito. Samantalang ikaw ay may bigat ng pinagdaraanan, please remember and be reminded that God knows your struggle, and then siya na nakakaalam ng struggle mo, nagbigay ng assurance na may biyaya siya para makaya mo yan. So, you just need to trust Him completely. You just need to learn to come to Him, to humble yourself before Him, and acknowledge that you really need Him in your life. So, I believe it is very helpful when that time comes that the devil is putting your mind na hindi ka na makakabangon, hindi ka na makapagtatagumpay, wala nang pag-asa. Kaya nga, dito po, ang tinema po namin sa camp, nothing is impossible with God . Because God is omnipotent, God is omnipresent, and God is all-knowing. Alam niya yung pinagdaraanan natin. Kaya nga sabi ni Job, di ba, may mga pagkakataon na ako, kahit anong gawin ko, parang hindi ko maintindihan ng lahat ng nararanasan ko sa buhay. And the only thing na masasabi ko pong naging malaking tulong kay Job, nung ma-realize po niya na God knows, di ba? But He knoweth the way, for He knoweth the way that I take, that when He had tried me, I shall come forth as gold. So lumalabas po mga kapatid na talagang kapag pinag-usapan po ang problema,
alam ng Panginoon yan, and ang nagpapabigat lang naman sa atin, yung mga hindi natin maipaliwanag, hindi natin maintindihan, to the point na nahandoon yung temptation for us to question God. Sometimes ang tanong, why me? Diba? Why you are allowing these things to happen in my life? Bakit mo pinabayaan na nakaranas kami ng ganito? Yung pong mga ganun po ang karaniwang problema. But listen, ito po'y manifestation na parang nagdududa tayo sa Diyos. Ito po ay manifestation na parang hindi tayo naniniwala na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. So, mga kapatid, mga minamahal, again, He knew all men, He knew what was in man. Bagamat ang context po natin, Jesus Christ did not commit Himself unto them. Yung mga tao po, kasi alam naman natin na may mga tao po na kapag pinag-usapan, yung pong mga, like for example, pagka gumawa ng himala, magagandang bagay, so yun po ang nagiging rason. Yung motibo ba? So siguro po, isa yun sa magandang malaman natin na ang dahilan kung bakit hindi ikukumit ng Panginoon ang kanyang sarili sa kanino paman sapagkat siya ang nakakakilala sa lahat ng tao. He knew all men and He knew what was in man. At ginamit ko po itong talatang ito doon sa concept na alam ng Diyos at kilala ng Diyos ang bawat isa sa atin, at sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, alam ng Diyos yung mga hindi tama sa puso natin. Alam ng Diyos ang mga hindi tama sa buhay natin. God knows the sins in our heart, mga kapatid, and God knows our struggles and heaviness. Yung mga nagpapabigat sa puso mo, alam ng Diyos yan, mga kapatid. And then, thirdly, God knows our services and hard work. God knows our services and hard work. Yes, ito naman po magandang maging paalala sa mga Kristiyano na minsan naaapektuhan po tayo na kapag tayo po yung nagsiserve para bang unnoticed. Yung bang parang hindi binibigyan ng pansin, hindi binibigyan ng halaga, hindi pinupuri ng tao. Sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, yan po'y nagre-rebuild din sometimes ng motive po natin. Because kung maapektuhan po tayo dahil di tayo pinalakpakan, dahil hindi pinansin ni pastor, hindi po napuri ng mga nakapaligid po sa atin, yan po'y magre-reveal ng motibong mali ng bawat isa. Mga kapatid, bakit? Kasi ang service na sa Diyos mo ginawa, ang pangahawakan mo, walang anumang detalye ng paglilingkod na hindi recorded, na hindi nakita ng Panginoon. All of your labor will not be in vain, as what we always said, di po ba? Because it is actually from the encouragement of the great man of God to the believers at Corinth. Sinabi po niya na talagang sa usapang pag-labor sa Panginoon, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Magtataka po tayo na alam ng maraming Kristiyano yan, pero naaapektuhan kapag hindi po nabigyang pagpapahalaga ang service. Naaapektuhan kapag po hindi pinupuri ang ginagawa sa Panginoon. So we better consider kung ano po ang tinuturo ng salita ng Diyos sa atin. And I am telling you, if you are a genuine believer, just serve the Lord, just do what is right in the sight of God, because we have an assurance from His Word that all of our labor, that all of our works, mga kapatid, particularly yung ating pong labor of love, yung pong ating mga services na ginagawa sa Panginoon, hindi mawawala ng kabuluhan yan because we believe that our God is not unrighteous to forget our work and labor of love. Amen? God knows our services and hard work. Sa Revelation, malinaw po yan na ang lagi niyang sinasabi sa mga churches, sa 7 churches, I know thy works and thy labor and thy patience. Diba? You should believe that. Diba? Kaya make sure na kapag ka nag-serve ka sa mata ng Panginoon, kasi pag sa mata ng tao, hindi po sila laging nakakakita ng ginagawa natin. At hindi alam ng tao, maging ang puso natin sa ginagawa natin. Samantalang ang Diyos na pinag-uusapan natin, being all-knowing, alam niya ang lahat ng kanyang ginagawa at alam niya ang lahat ng ginagawa po natin, mga kapatid.
Alam niya yung kasalanan sa puso ng tao, alam niya yung struggles sa puso ng tao, alam din po niya yung paglilingkod na ginagawa ng bawat isa. Amen? Wala pong makakalagpas sa Panginoon. Kaya umaasa po ako na kahit sa mabilisang paraan na tayo po ay nag-aral, mga kapatid, na encourage po tayo ng katotohanan na talagang ang Diyos ay hindi liko para kalimutan niya ang ating mga paglilingkod sa Kanya, ang ating mga gawa, ang ating pong mga masasabi po nating pagmiministeryo. Mga kapatid, just keep on serving the Lord. Just be faithful. Do everything. Do your best in what you are doing for God, knowing that God knows all things. God knows our services. God knows our struggles. God knows everyone, mga kapatid. Kaya umaasa po ako na ito pong aking na-share sa inyo makatulong para lalo po tayong ma-inspire sa ating buhay paglilingkod sa Panginoon. So again, God knows everyone. Yan po ang ating mensahe. God knows the sins in the heart. The sins in the heart of man. God knows the struggles and our heaviness. And God knows our services and hard work. Kaya kung naglilingkod tayo sa Diyos, di ba, not with eye service, not as pleasing man, but as pleasing the Lord, believe that God knows your labor, that God knows your services, that God knows your hard work. Even your sacrifices. Alam ng Diyos yan, di ba? Panghawakan po natin. And you know what? Walang kawala sa Diyos ang lahat ng bagay. Kaya po usapang paglilingkod, siguradong magagantimpalaan. Usapan pong mga struggles, siguradong tayo po'y kanyang matutulungan. At usapang kasalanan, mga kapatid, talagang patatawarin kanya kung matututo ka na maging mababa sa kanya. At kung hindi, ang konsekwensya, alam ng Panginoon yan. So, God knows everyone. Yan po ang ating mensahe ngayong umagang ito, dito po sa UK, at hapon po dyan sa Pilipinas, at midnight naman po sa Canada. Sabi po ni Ma'am Jackie Mariano. So, I hope na kayo po'y pinagpala. Muli, salamat po sa inyong prayer sa naging matagumpay na camp dito po sa UK. Let us pray. Muli po, Ama, salamat sa iyong gabay sa amin, sa iyong kabutihan, and thank you for allowing me to still share your word in spite of my situation. And thank you po sa lahat ng naging very considerate na hinintay po ako upang makapagbahagi muna. And we pray, O Father, that you will continue to bless all the viewers of Believers Breakfast. Panginoon, sino man po ang meron pong mga kasalanan na dapat isettle, ikaw po ang makipagtagpo sa kanila. Sino man pong may kabigatang daladala ngayon at talagang dumating na sa punto na ito po ay halos talagang makapagpahina, palakasin mo po, Panginoon, at matutong isuko ang lahat sa iyo. Sa mga naglilingkod, lalong ma-inspire na maglingkod sa iyo, Panginoon. Muli, aming Ama, maraming salamat po sa ministeryong ito. Bless each and every one of us, O God. Thank you so much. Lahat ng ito for your glory and for your honor. For all of these things we ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay nakapag-accomplish. Shout out po kay Manong Boots. At ganun din naman po, miss ka dito, Manong Boots, ng mga mananampalataya sa UK. Kay Dichi Paulina Kiangko at sa bawat isa, please understand, kailangan na po namin na bumiyahe. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na Tibok ng Puso, lagit-lagi, parangalan, pangaral, ang salita ng Diyos at parangalan ang ating Panginoon Diyos. Muli po, maraming salamat at ang malwalhati po sa lahat ng ito ay ang ating Panginoon. I love you all in the Lord.